Nung kasagsagan ng pandemya at nakatira pa kami ng pamilya ko dito sa Tagaytay, may isang magandang lugar kaming palaging binibisita na nakakapagbigay sa amin ng kaunting pahinga at comfort sa gitna ng kaguluhan ng mga panahong yon. At masaya ako na ngayong araw, makakabisita ako muli dito sa SVD Laudato Si Farm para maibida sa inyo ang isang legit na farm-to-table experience na meron sila dito. Father, can we know kailan po exactly nag-umpisa yung SVD Farm? It was in September 2020. Okay. At the height of the pandemic. Yes. Ang galing po kasi, nung time na yon dito ako nakatira sa Tagaytay. So I personally know yung kwento and bilang isa sa mga magulang nung panahon na yon na walang ibang matakbuhan. I think I would speak for that community na thank you for the opportunity for us to have a place kung saan pwede kaming makahinga, literal. May background po ba kayo sa pagfa-farm, Father? You know, this is very interesting because yung pagiging farmer, Apo. I wanted to get rid of that episode because for me, farming means poverty. And Actually, so kaya nga nagsumikap ako, nag-aral ng mabuti, at naiwanan ko yon. Nagtagumpay ako, nakalimutan ko yung pagiging anak magsasaka. And then only to find out that at a certain point in my life, that farmer in me would inspire me to proceed with this kind of project. Matapos ang ilang taon, napakalaki na ng in-improve ng SVD Farm mula sa simpleng simula nito. Dahil na rin sa tulong ng mga taong naniniwala sa layunin ni Father Sam. Ano po ba yung isa sa mga unang pagkain or halaman na tinanim nyo dito sa farm? One was string beans, Apo. sitaw, of course itong mga basic na pang-pinakbet na Filipino vegetables. Siyempre, talong, luya, but you know, I cannot forget this kamote. And for me, this is very significant. Bakit? Dahil nung bata ako, pag ang ipinapakain ng parents namin sa amin ay kamote or balinghoy, ibig sabihin, ang hirap na ng buhay namin. For me, it's almost like cursing kamote. Nung umalis ako sa lugar namin. Pero nung nag-farm tayo, natutuwa ako kasi yung mga pumupunta sa farm, ang unang hinahanap, kamote. So, hindi pala ito food ng mga mahihirap. At bilang pasasalamat kina Father Sam at sa mga kaibigan natin sa SVD Farm, naisipan kong gumawa ng isang signature Tagaytay dish gamit ang mga sariwang gulay na hina-harvest nila. Ito yung dish na people around Metro Manila bumabiyahe pa para matikman. Alam niyo tong linya na to. Tara, kaya tayo ng Tagaytay. Masarap magbulalo. Papakita ko lang sa inyo how I cook my own beef bulalo. Mag-a-add lang ako ng oil. Again, this is my technique. Kadalasan kasi, yung iba, rekta na, nasa isang pan lang or pot, tapos wala nang gisa-gisa or tubig lang yung nilalagay. Sa akin lang naman, ang gusto ko lang with this technique is to add a depth of flavor doon sa pinakasabaw natin. But you can skip this part kung gusto ninyong mas simple yung recipe nyo. So we have here our beef shank. So we're just going to sear this. So once na nakakuha na tayong magandang brownie dun sa paligid ng ating shanks, pwede na tayo maglagay ng tubig or beef stock. And then habang pakukuluan natin yan, lagyan na natin ng ating sibuyas. Ilalagay na natin yung ating sibuyas, celery, tsaka leeks. Normally, pag bulalo, hindi talaga sinasamahan yan ng celery. But since marami dito sa farm, might as well, sama na natin. It will in fact add a different flavor profile dun sa broth na binubuo natin para dun sa ating bulalo. Pero syempre, bago natin to pakuluan, season lang natin ng
salt and pepper. Gently or slowly natin siyang iluluto para lang din hindi maghiwa-hiwalay yung laman ng ating beef shank. Prepare na rin natin yung iba pa nating ilalagay, which is yung ating ube. This is not something na usual din kapag nagawa kayo ng bulalo, but since we wanna highlight yung mga main crops na madalas at hindi nawawala dito sa area ng Tagaytay, just gonna peel it off. Yan yung ating ube. Since we're all about maximizing yung ating mga resources, like yung ating mga ingredients, so ito yung isa sa mga techniques na ginagawa namin sa kusina, sa industrial kitchen, sa restaurant, sa hotel, na when you're creating stock, like yung mga balat-balat ng gulay, especially balat ng sibuyas, mga extra celery, balat ng carrots, and ito actually balat ng, or yung husk ng mais, can be used para mas ma-enhance pa yung lalim ng ating kaldo. So, tatakpan lang natin to. Balikan natin siguro on the 3rd hour. Pag napabisita ka sa SVD Laudato Sea Farm dito sa Tagaytay, siguradong mai-enjoy mo ang magagandang view, sariwang hangin, at syempre ang kanilang mga sariwang pagkain na mula mismo sa kanilang farm. Pero ayon kay Father Sam, may mas malalim pang dahilan kung bakit nila naisipang lalo pang paunlarin ang dating simpleng tanimang ito. You coined a term, Eco-spirituality, yeah. eco-spirituality. I think that is tied up doon sa po sinasabi ninyo, Pope Francis. Pope Francis. We respond to the challenge Opo. of taking care of the environment integrally, holistic approach. Opo. So healthy food, Yes. katulad ng aming kamatis. And then aside from this healthy organic products that we have, it should be accompanied with healthy disposition, healthy spirit. Habang kumukulo at pinapalambot natin ang ating bulalo, isang iconic Tagaytay dish pa ang isasabay natin sa hinahanda nating pagkain para sa mga kaibigan natin sa SVD Farm. So, ito na yung ating nalinis na mga tawilis. We're just going to season this with some salt, yung ating pepper. And ito yung isa sa mga sikretong ginagamit ko nung nagtatrabaho pa nga ako dito. Sa anything na fried fish na ina-apply namin or siniserve namin sa restaurant, we add a hint of curry powder. So, konting-konti lang. Hindi siya para paglasahing fried tawilis curry flavor. It's just para maglaro lang ng konting flavor doon sa dila ng kumakain. Then toss lang natin to. Then finally yung ating cornstarch. Ito yung magbibigay sa atin ng crunchy component. Okay. Pwede nyo definitely i-deep fry yung ating tawilis, pero for economical reasons, papakita ko rin sa inyo kung paano namin siya ginagawa nasa restaurant. At this point, pwede na nating i-flip. Tatanggalin ko lang muna yung mga excess. After nating mapalambot sa tamang consistency ang karne ng ating pinakukulaang bulalo, pwede na nating isama sa pagluluto ang mais at ang personal touch kong ube. At once luto na ang mais at ube, susunod na natin ang Pechay Baguio.
let's partake on Tagaytay Classics. Ika nga po. Siyempre yung bulalo natin sa katawilis. Yes. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving God, we thank you for this chance to come together. We thank you for the visit of Sir JR, Chef JR, and his team. We thank you for the gift of the Mother Earth, our SBD Laudato Si Farm. We ask you to continue to bless our missions, our ministry, the team of Sir Chef JR, our workers of the farm, our benefactors and friends. Bless the food you are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. 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 Eto na po. Hindi magiging successful itong project na to. Isang mga factor dyan is yung tulong na natatanggap ninyo. Lalong-lalo na sa akin, yung tulong ng Department of Agriculture. From the very start. Opo. Silang gumabay sa amin sa farming. Aside from that, I would like to thank our committed workers, staff here. Yeah. We have now 115 Wow! in a span of 4 years. 4 years, 150. Oh, at dumami sila, marami ring natutulungan sa kanila, and they come from our vicinity. Wow! Solid, di ba? Yan yung mga isa sa talagang binabalik-balikan pag nagpo-food trip kayo sa Tagaytay. Yung iba't ibang offerings na meron tayo dito. Pero alam niyo ba, syempre, na pagkatapos mong lumamon, tumikim ng maraming putahe, masarap yan sundutan ng mainit na kape. Ito, highly recommended yung ating kapihang binisita. In fact, isa ito dun sa mga homegrown brands ng Tagaytay na slowly but surely nag-e-expand na sila. Welcome sa Kapihan ni Gunyong. Isa sa mga highly recommended naming coffee stover sa inyong susunod na Tagaytay Coffee Adventure. Gunyong is my grandfather who is a local coffee farmer here in Tagaytay. So, since what we want is to push for local coffee beans, I named it after him, and we are very proud to say that our beans here in Kapihan ni Gunyong is from our local coffee farmers from Cordillera and Cavite. And we'll start off with Gunyong's Latte. From Atok Benguet yung kanilang beans. Pero, what's unique with this is, oo nga, medyo chocolatey yung flavor niya. May chocolate talaga to, sir. Ayun. So ito yung isa sa mga signature drinks nila wherein hindi lang basta pait ng kape yung binibigay nila sa'yo. Nilalagyan nila ito ng siguro mas complicated flavor profile by adding in chocolate and syempre yung harmony na nagbabalance doon sa ating drinks by using yung ating milk. Solid, sarap ng tapos yung panahon dito mahangin. Yung alam niyo yung pakiramdam ng tsokolate kapag bumabalot siya sa dila mo. Syempre, yung iba naman, kunyari nakaka-12 cups na ng coffee, gusto namang maiba, or hindi ka lang talaga mahilig magkape, don't you worry kasi meron din silang hot beverage dito. Kaya pag nandito tayo sa Kapihan ni Gunyong, pwede mo tong i-order. So yung butterol namin is actually from Alfonso, Cavite, a nearby municipality here in Tagaytay. So yun, since we really want to push that our products ay galing sa local. So habang ninanamnam ko yung init nung ating kape at saka tsokolate, sasabayan ko lang yun ng kanilang mga interesting food offerings din. So we have here Land and Sea na dish nila. We have here our steak, which is the land component. And yung sea. Ganda ng presentation, no? As is, masarap talaga na siya. Gusto ko rin yung hint ng ating mga peppers dyan. Yung ating starch. Mashed potato. Gusto nyo ng massive. Yung kanilang Gunyong's chicken burger. Tatlong palapag lang naman po. I'm pleased to share with everyone na sila rin po yung gumagawa ng sarili nilang bun. I don't think
makakabili ka ng ube na burger bun elsewhere. Papakita ko lang yung reveal. See how juicy yung kanilang chicken. Yan o. Kumikinang-kinang sa katas. Kapag kumakain kayo ng chicken burger sa ibang restaurant, at least in my experience nawawala na yung crunch ng chicken. Nagiging soggy yung bun. Pero ito, every bite mo, nalalasahan mo pa rin yung pagkakatimpla ng manok. So we have here yung ating smoky white truffle mushroom pasta. Pagbukas mo pa lang, bubulaga sa iyo yung very impressive nilang presentation na ginamitan na lang smoke gun para mas ma-infuse pa ng malalim na flavor yung kanilang pasta dish. And then, typically, it really goes well with truffle flavor. So they're using sliced shiitake mushrooms. Medyo mushroom overload tayo ngayon. Yung aroma nyo na smoky, pagkagat mo kasi, pag subo mo, yung creaminess ng pasta yung sasalubong sa'yo. And then sa back palate mo, doon humahabol yung smoky flavor profile. Ayan, yung ating passion fruit sunrise. Nakikita ninyo yung buto-buto ng passion fruit dyan. Buhay na buhay yung lasa ng passion fruit. Winner na winner. Marami pa silang ino-offer dito, pero para sa akin talaga to. In-order ko talaga to. Yung kanilang mud shake. Laman nito, mga masasarap na bagay, and brandy. Diba? Makes everything better. Hindi ko na-straw to. With that extra shot of brandy, buhay na buhay ka dito, pre. Bakit po take the risk or lose the chance? So it's more on reminding us every day that it is okay to take risks rather than to have what ifs. Matapos ang masarap at very inspiring na food exploration sa Tagaytay, segue naman tayo sa Legazpi Sunday Market for another Rap sa Ruleta Challenge. Pero ang katandem ko for the day na si Lexie Gonzalez, tila nauna nang mag-explore sa mga masasarap na offerings ng mga vendors. Na-amaze ako dito sa Legazpi Sunday Market kasi ang dami mong mahanap na iba't ibang klase ng pagkain. Tapos bukod pa doon, meron din silang mga ingredients, yung mga raw materials na obvious na fresh. I-warm up na natin yung space natin sa tiyan. Konti lang, tikim-tikim lang tayo ng mga pagkain na pwede natin makita. Siyempre, hanap tayo ng may free taste. Ito, takoyaki. May free taste ba kayo? Yes, ma'am. Meron! Ay, wow, ito. Thank you so much. Ang sarap po. Thank you, thank you. Ang galing. May free taste po kayo. Patry po ako. Thank you so much. O, di ba? Try our best seller. This is the honey garlic chicken. Honey garlic chicken. We also Fun want fact. to try our squid. This is the sample of the monster squid. Sarap. Sarap. Masarap po. Opo. Meron ditong nagpapa-free taste daw ng lechon. Makiki-free taste lang po kami ng lechon. Oh, yan. Ay, ang laki. Dinig niyo yan? Crispy. Sarap. Sarap po. Lexie, finally, welcome sa Farm to Table. At syempre, para i-welcome ka namin, eto na agad yung bungad Okay. natin. Ipinakikilala ko sa'yo ang ating Rap sa Ruleta. Anything specific na nakikrave ka ngayon? Parang nahihilig ako sa masabaw lately. Masabaw, aba. Okay, Okay. go! Masabaw. Ano yan? Pork, chicken, ano ba yung iniisip mo? Steam? Actually, kahit anong karne kinakain. Okay, good. Beef. Ooh! So magsisteam ako lalagyan ko ng konting sabaw. Okay? Spice. Kung aangangan mo, chef, okay lang. Aba. Laban. Laban. Let's go! Let's go!
to, chef? Ano to? Beets. Beets? Yeah. Have you tried that? Medyo earthy yung flavor niya. I haven't. Okay. Can I try it? Sure. We can add that doon sa dish natin, definitely. Mushroom. Shiitake to, ma'am, no? Shiitake. Personally, ito yung mas paborito ko. Mas malasa siya eh. Capsicum. Capsicum, yes, ma'am. Taray. May entry ako. Saging. Saging. Lagyan natin yung saging. Sige. Ate pa yung saging. Yung mamihinog na po kayo. Since wala tayong raw beef, I'm thinking of using, meron sila ditong smoke na beef. Hindi siya smoke. It's roasted lang. Tapos kakainin mo lang siya. Supposedly, kakainin mo lang siya as is. Dapat, pero pinapahirapan nga natin yung sarili natin. So, yeah. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Okay, tara. Ready Tara. na ako magluto. Yee! Mabilis Let's go. lang to, mabilis. Yung binigay sa atin ng wrap sa ruleta. At saka yung ining natin, may masyadong na-curious dun sa mga ingredients kung ano-ano yung pinalalagay sa akin. So, we're gonna make this work, as always. Since wala rin tayong available right now na raw meat, gumamit tayo ng charcoal roasted beef. So, I'll cut some portions ng ating mushroom. Ito yung medyo challenging part, yung ating beets. What's challenging about using beets is yung very earthy flavor nito. I think it would complement with the smokiness na dadalhin ng ating roast beef. And then, yung ating capsicum. So ito pa isang curveball ni Lexi. Saba. Diba? Paano mo naman ilalagay sa dish yun? Pero, again, we'll make it work. So what I like about the dish that I'm thinking of making is para siyang meatloaf. So pag meatloaf yan, may mga extenders kang pwedeng ilagay. So yun na lang yung gagawin natin doon sa saging para nang siyang extender na magdadagdag ng tamis doon sa dish natin. So ito yung ating 10 to 12 hours na roast na short plate ng beef. So very tender. So ang dali niyang i-pull. We're just gonna incorporate everything here. So for assembly, ipapatas ko lang yung thinly sliced natin na beef sa pinakailalim. And then ililayer natin ng mga sliced shiitake mushrooms natin. And then, lalagay na natin yung mixture na nagawa. So ang intention ko dito is once na na-flip natin yung ating bowl, sinerve natin kay Lexi, may mga different shades of color siyang makikita sa loob. So once na natapos na natin ilagay yung mixture doon sa loob ng bowl, secure lang natin doon ng cling wrap, and then make sure po na tusukan niyo siya ng mga maliliit na butas using toothpick or kahit kutsilyo. This is to ensure na makaka-release yung pressure or yung steam doon mismo nanggagaling sa bowl natin. So ready na? Doon sa ating steamer. Siguro luluto ko lang to dito around 25 to 30 minutes para lang ma-ensure natin na lutong-luto yung beets natin. Ito na yung ating dish. Oh, wow! There you go. Wow! Kakaiba siya, chef. Diba? I paired it with some bao. Marami tayong options kasi dito ng starch element. Cheers! Cheers! Sarap, chef! Gusto ko na may pinch of sweetness. No? So, saba mo. Yeah. Parang siyang circle of surprises. Kasi each type, iba-iba yung lasa. Nakakatuwa.